Panginoong nagliligtas, sa ating darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbalik si Jesus sa lawa sa tabi ng Galilea at siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi, at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay, at nakakakita ang mga bulag, at nagpuri sila sa Diyos ng Israel. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalising gutom. Baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao?" "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" tanong ni Jesus sa kanila. "7 po," sagot nila, "at ilang maliliit na isda." Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ng lahat at nabusog, at nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama ng pagdiriwang dito sa atin sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa pagsisimula ng panahon ng Adbyento, nung linggo, nung sinindihan natin ang unang kandila ng korona ng Adbyento, ay marahil naririnig nyo palagi ang salitang mag-antay at maghanda. Tayo'y inaanyayahang maghanda sa pagdating ng Panginoon. Ngunit mga kapatid, kung tutuusin, may unang naghanda. May unang nag-aantay. Hindi ho tayo ang unang naghahanda. Hindi tayo ang unang nag-aantay. Ang Diyos ang unang naghahanda. Yung ating paghahanda ay tugon lamang sa paghahanda ng Diyos. Sa unang pagbasa, narinig natin kay Propeta Isaías kung papaano maghanda ang Diyos.
Gagawa siya ng isang piging para sa lahat, ng handay masasarap na pagkain at inumin. Papawiin niya ang kalungkutan. Papahirin ang luha ng lahat. Aalisin niya ang kahihiyan ng kanyang bayan. Kung maghanda ang Diyos, laging nag-uumapaw. Di ba, minsan po tayo, pag naghahanda tayo, laging may pasobra. Dahil hindi mo inaasahan. Meron kasing hindi mo naman inaanyayahan, dumarating. Merong inaanyayahan mo, nagdadala pa ng iba. Kaya, lagi kang may pasobra. Ganon din ang Diyos. Kung maghanda ang Diyos, nag-uumapaw, hindi kinakapos. Ngunit, ang kahilingan lang ng Diyos, tapatan natin ang kanyang paghahanda. Hindi ito kondisyon na hindi magbibigay ang Diyos. Hindi po. Hindi katulad tayo mga tao, yung pagtapat natin ay isang kondisyon. Hindi ka muna magbibigay hanggat di siya nagbibigay. Hindi ka muna ngingiti kung hindi siya ngingiti. Papakiramdaman mo mamaya yung katabi mo. Pag sa peace be with you, babati sa'yo, babatiin mo din. Hindi po gano'n ang kabutihan ng Diyos at paghahanda ng Diyos. Ngunit sinasabi ko, tapatan natin. Di ba pag sinabi nating tapatan mo, yun ang magiging paraan para makuha mo. Halimbawa, umaagos ang tubig sa gripo, kung hindi mo itatapat yung baso, hindi mo makukuha ang laman, di po ba? Hindi nangangahulugan na hindi naagos yung tubig, tuloy pa rin ang agos. Pero hindi mo ito makukuha kung hindi mo ito tatapatan. Ganon ang biyaya ng Diyos. Hindi maghihintay ang Diyos, itapat mo bago siya bumuhos. Bumubuhos na ang biyaya ng Diyos. Nag-uumapaw na ang biyaya ng Diyos. Pero kailangan natin itong tapatan. Pero alam nyo, ang mabuting balita, ang nag-uumapaw na paghahanda ng Diyos, hindi naman kailangan tapatan ng nag-uumapaw na paghahanda natin. Kahit kapiraso lang na galing sa atin, sapat na sa Diyos. Magpapasko na, mauuso ng Christmas party. At alam natin, kadalasan sa Christmas party, may exchange gift. At gusto mo, tapatan ang ireregalo mo. Masama ang loob mo. Ang mahal-mahal ng niregalo mo, ang nakuha mo, kapiranggot. At alam mo, paglabas mo, nakita mo yung presyo. Binigyan ka ng isang bimpo. Samantalang ikaw, doon ka pa sa mall bumili ng regalo. Mas mahal pa yung wrapper mo doon sa ninanggap mong regalo. Gusto natin tapatan ang halaga. Pero hindi ganun ang Diyos. Nag-uumapaw ang kanyang paghahanda, ang kanyang ibinibigay, ngunit hinihiling lang niya kahit kapirasong pagbibigay, pagtitiwala, pagsunod sa Kanya. Kaya nga, nung siya'y maghihimala, napakainin ng maraming tao, libo-libong tao, ano lang ang hiniling ng Diyos? Ano lang ang tinanong ni Jesus sa Sareno? Hindi ko sila ibig paalisin. Meron ba kayo kahit konting tinapay? Ilan ang tinapay ninyo riyan? 7 lang po. At ilang maliliit na isda.
Pero sapat na yon para tapatan ang awa ng Diyos. Sapat na iyon para tapatan ang kabutihang loob ng Diyos. Mga kapatid, ano ang maitatapat natin sa Kanya? Nag-uumapaw ang biyayang inaalok sa atin at inihahanda sa atin ni Jesus Nazareno. Ano ang ipangtatapat natin? Ano ang kailangan din nating ialay sa Kanya? Ipagkatiwala sa Kanya? Ihandog sa Kanya? Kahit maliit, sapat na iyon upang tumapat at tumanggap sa paghahanda na ginagawa ng Diyos. At alam nyo, dahil lubang mawain ng Diyos, kahit daw yung kasalanan natin na pinagsisisihan natin at gusto nating iwan sa Kanyang paanan, sapat na. Hindi lang yung mabubuting ginagawa natin. Kahit daw yung mga pinagsisisihan nating mga kasalanan, kahit daw yung hangarin nating magbagong buhay at magbalik loob, kagiliw-giliw ng handog at panapat kay Jesus Nazareno. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magpasalamat tayo. Mayroon tayong Diyos na naghahanda at nag-uumapaw pang handa. At ipagdasal din natin, matapatan natin ang awa at kabutihan ng Diyos.